Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas, mabuhay ang mamamayang Pilipino. Isang magandang araw sa atin lahat at sana karmahin na rin lahat ang mga magnanakaw, ang mga mandurugas, na mga politiko at mga magnanakaw sa gobyerno natin. Mga kaibigan, ito ang pangbungad na episodyo sa magiging maraming pag-uulit nito tungkol sa pagbubudol ng bansang ito ng smart magic. Na kung ako ang tatanungin ay ang pinakamalaking scam na pinukol sa atin ng mga politiko natin, kasabwat ang mga magnanakaw, mga walang hiya at walang alam tungkol sa digital electronic elections na namamayagpag dyan sa COMELEC. Dahil uulitin ko po ang lagi kong sinasabi, ano ang tinuturo na etika at anong tinuturong kaalaman sa law school na kung saan nanggaling ang mga abogadong ito na bigla pag tinalaga sa COMELEC ay eksperto na sa information technology, eksperto na sa computer science, eksperto na sa 100% digital electronic elections na siyang eleksyon ng Pilipinas ngayon. Kaya wag ho tayo magtaka kung bakit nabudol tayo ng ganito. Mula nung pumasok itong smart magic na ito, salamat kay GMA, si Chairman Benjamin Abalos ng COMELEC noon, si Garciliano na tampok sa Hello Garci na skandalo na noon pa lang ay nakita na natin lahat ang kakayahan na manipulahin at lapastanganin ang eleksyon sa pamamagitan ng programmable election system na siya ang smart magic. Mag-focus po tayo sa isang salita na yan dahil nandyan ang punot dulo ng pagbubudol sa Smartmatic. Bakit bumili ang mga bobo dyan sa COMELEC ng isang election system na programmable? Ang ibig ho sabihin ng programmable sa mundo ng information technology at ng mga computers, isa lang po ang ibig sabihin ng programmable. Nakakalikot. Uulitin ko po 1,000 beses para maintindihan ninyo. Nandyan na ang ebidensya sa pangalan pa lang ng smart magic.
Nasa Smart Magic na nga yung pangalan na kayang-kaya nilang manipulahin na parang magic nga. Pagkatapos, nadagdagan pa na ang Smart Magic na yan ay programmable. Na ang ibig lamang sabihin ng programmable ay nakakalikot nga. At kaya lahat ng mga computer ay natuturuan na gawin ang gustong gawin ng programmer dahil programmable. At nagtuturo sa makinang yan na ilabas ang dapat palabasin ay walang iba kundi ang programmer. At nakikita nyo paulit-ulit dyan dumalabas ang salitang programming. Dahil yan na nga ang punot dulo ng pagbubudol sa eleksyon natin. Mula pa nung panahon ni GMA hanggang sa kasalukuyan na nagawa ni Attorney Glenn Chong na sa wakas ay matanggal na rin ito. Itong pesteng Smart Magic na ito sa eleksyon ng Pilipinas. Pero ang kailangan ngayon suriin ng mabuti dahil sa palagay ko, inuulit lang nila ang konsepto ng Smart Magic Programmable Election dito sa Miro. Pinalitan lang ang supplier, pero palagay ko ang konsepto nito ay kaparehas din ng Smart Magic. Kaya balik na naman tayo sa maliligayang araw ng COMELEC na pag-auction, hindi na kasi election ngayon, auction na. Na pagtama ang presyo, kaya nang iprogramahin yan para manalo ang isang tao. Kumbaga, for sale na talaga ang eleksyon sa Pilipinas. So umpisahan na po natin ang pagsusuri nitong mga kabudulan na napakaraming taon na pinupukol sa ating mga mamamayan sa Pilipinas. At ito pa naman mga kaibigan, tandaan ninyo, ang pinakamahalaga nating karapatan na piliin ang mga tamang mamamahala ng bansa natin. Ito ang ninakaw sa atin ng mga walang hiya, mga sinungaling, mga walang alam na mga tao at mambubudol dyan sa COMELEC. At dito ko papatunayan sa inyo na 1986 pa lang ay meron na akong isang sistema na prenisinta sa kanila na digital na nga, 1986. At inulit ko ang presentation nung tinatalakay ng COMELEC nila Abalos ni GMA ang pagpasok ng Smart Magic. Dahil nung una kong pinalabas ito 1986, panahon ni Cory, kaluluklok pa lang ni Cory Aquino bilang presidente, ay prenisinta ko na ho ito sa COMELEC at nandito ang katibayan, makikita ninyo. So alam na ng COMELEC ito 1986 pa lang. Pero hindi sila interesado dahil gutom ang abutin nila. Gawa ito sa Pilipinas, gawa ito ng mga Pilipino. Wala silang kikitain dito. Gutom ang aabutin nila. Na nung dumating ang Smart Magic, eh syempre, bilyon-bilyon ang marketing budget ng kumpanyang yan. At dolyar pa. Kaya pwede nang itago kagad sa ibang bansa ang komisyon nila. Magpakatotoo na ho kasi tayo lahat, mga kaibigan. Lumulubog na masyado itong Pilipinas, masyado na maraming mga batang
gutom at natutulog ng gutom gabi-gabi, at kayong mga magnanakaw dyan sa gobyerno, wala kayong pakialam. Tapos magpapa-photo op kayo sa mga simbahan na nakapaligid sa inyo, ang mga madre na kaibigan ninyo. Ang kawalang hiyaan sa Pilipinas ay siyang lulubog sa atin. Tama ang sabi ni Mayor Baste Duterte na kung bakit hamak na mas malinis ang pagpapatakbo ng Davao ay dahil ang mga politiko doon at ang mga leader sa Davao ay may hiya. May hiya. At nag-uumpisa ang hiya sa leader. Kung ang mga Duterte, ang mga leader ng Davao, ganyan na lang kagaling ang pagpapatakbo sa Davao. Dahil yung hiya na meron ang mga Duterte, na meron silang malinis na pangalan at ayaw nilang bahiran, ay sinusunod ng lahat na nasa ilalim nila. At kaya ito talaga ang pinasukan ko 1986 pa lang, mga kaibigan, dahil kinilala ko na ang pinakamahalaga dito ay eleksyon. Dahil yan ang pagkakataon ng sambayanan na piliin ang tamang leader na susulong ng kabuhayan nating lahat. At ito ang binaboy, linapastangan, pinaglaruan, pinagkakitaan, lahat na ng kasamaan binuhos dito sa eleksyon. At kaya nandito tayo ngayon sa kalagayang ito, mga kaibigan. So, makikita nyo rito na 1986 pa lang. Tingnan nyo na mabuti ang petsa na nandyan. Sa kaliwang side ay yung isa lang ito sa mga 40 plus na write-up sa iba-ibang dyaryo, sa TV, sa radyo noong 1986 na patunay na alam ito ng COMELEC. Kaya lang, dinedma. Nandito yan. Buo ang file ko dito. At bawat isang lumabas sa dyaryo ay naka-file dito sa akin. Kaya balang araw, pag lumabas ng katotohanan dito, para at least ang history man lang, ang mga libro natin ng history, ay magsalita man lang ng katotohanan at tukuyin ang mga dapat tukuyin na sumira ng eleksyon natin sa Pilipinas. So nandyan, sa left side, at makikita nyo, may letrato pa nga dyan, nung aparato na ginawa ko at pinakita ko sa COMELEC. Dinemo ko yan. Dinemo ko yan, pinakita ko sa kanila, at kung titingnan ninyo na mabuti, yung letratong yan, papindot-pindot lang. At maski, nung sinubukan namin yung sistemang yan dito sa Ayala, Alabang, sa Lasal, sa eskwela ng Lasal, nag-prototype kami dyan at sinubukan namin, pinatakbo namin yung System Abacus na yan. System Abacus. Dinemo namin sa Alabang. Pati ang mga no read, no write ay kayang gamitin yan dahil ang mga letrato ng 3
ang impormasyon na nandyan. Ang pangalan ng kandidato, ang numero ng kandidato, at ang litrato. Naka-overlay, may plastic overlay yan, aparato na yan, pipindutin mo, iilaw yung ilaw, na ibig sabihin, pinili mo yon, at kung okay na lahat yung pinili mo, pipindutin mo yung enter, pasok ang binoto mo. Ganun kadali at ganun kamura dapat ang isang eleksyon sa Pilipinas. Pero kung walang pera sa ganyan, excuse me, walang pera para sa mga magnanakaw sa gobyerno, sa isang sistema na mura, gawa sa Pilipinas, hindi makakalikot, gutom ang aabutin nila, siyempre hindi sila interesado. Diyan naman sa kanan, so yung article na yan, makikita ninyo sa Manila Chronicle, August 19 ng taong 1986. Tandaan ninyo, mga kaibigan, kaluluklok pa lang ni Cory. Meron na tayo sanang magandang mapag-usapan na klaseng eleksyon. Pero, sa greed, sa katakawan ng mga opisyal natin, na mga abogado, na wala namang alam sa mga ganito pero nagdudunong-dunungan, nagkawindang-windang ho lahat. At walang chance ho ang anumang magandang idea na umusbong sa Pilipinas dahil unang-una, pag walang pera para sa kanila, gagamitin nila ang pagkaabogado nila at pagkabobo nila para patayin. Na siya nang nangyayari dito sa System Abacus. Ang nasa kanan na yan, kung babasahin ninyo yan at i-zoom ninyo dyan sa smartphone ninyo kung saan man, makikita nyo na ang date niyan ay September din noong 1986. Yan ay sulat opisyal na may letterhead ng COMELEC na pirmado ng walang iba kundi ang ama ni Leila de Lima. At yan ang nagpapatunay na sa panahon na yon, siya ang tumulong sa akin para mag-schedule. Pero hanggang doon na lang ho. Wala namang ginawa yan si Vicente de Lima, kundi schedulein yung presentation sa COMELEC ng System Abacus at doon na nagtapos. Ganun kasi itong mga taong ito eh. Sasabihin na lang, pagdating ng araw, pag sinita mo, tinulungan ko naman, nandyan ang katibayan, ayan ang sulat. Diyan sila magaling ang mga abogado. Pero ang tanong, meron ka bang ginawa maliban sa magsulat ng sulat na yan at maliban sa mag-schedule ng presentation, meron ka bang ginawa para itulak at isulong ang isang sistemang ganyan para suriin man lang ng mabuti? See? Dahil, isa pa yan sa mga topic na darating, mga kaibigan, pati ang batas, pati ang regulasyon ng COMELEC, kapag binusisi ninyo ng mabuti, ay walang iba, kundi itong mga palpak at mga programmable at mga nakakalikot na mga election system, ang siyang nakasaad sa batas. So batas pa lang ang butas at ang pamamaraan ng pagkikita nila ng pera
at pagnakaw ng pera ng bayan, nakapaloob na sa batas. Excuse me. Kulang na lang sa batas ng COMELEC at ng reglamento nila na tukuyin na bumili sila ng Smart Magic na sistema at walang pwedeng iba ang gamitin. Kulang na lang talaga ang pangalan ng bibilhin nila. Kasi sobra naman yun kung pati pangalan ilalagay. Pero kung binasa ninyo mga specification, nandyan ang tinutukoy at tinutumbok ng mga specification ng COMELEC ay ang isang sistema na katulad ng Smart Magic. Nandyan yan sa batas. Kaya lang, walang naglalakas loob na kalkalin yan at yan lagi ang gagamitin nilang dahilan, pabulong-bulong sa mga kabaro nilang mga abogado, kaya walang pag-asang ayusin tong sistemang ito, ay dahil nasa batas na kailangan programmable at ganitong klaseng sistema ng eleksyon ang bibilhin ng Pilipinas. Kaya siniguro na nila na panghabang buhay, lahat ng nandyan sa COMELEC ay may pagkakakitaan. Dahil pag simple lang ang eleksyon, gaya ng pinipresenta ko, maski gusto nila buwan-buwan mag-eleksyon, walang problema. At hindi kailangan ng 17 billion kagaya ngayon na binabudget nila para sa 2025 elections. Nagutom na nga ang mga milyong-milyong mga bata sa Pilipinas, meron pa silang kawalang hiyaan na maglalaan ng 17 billion para lang sa isang palpak na eleksyon. Bakit hindi na lang ipakain yan sa mga gutom na mga bata at ibenta na lang ang mga posisyon? Ibenta na lang nila. O mayor, 15 million. Kung sino magbayad ng 15 million pataas, mayor ka na. Hindi kaya mas sensible yun? Yan naman talagang nangyayari ngayon eh. Bakit pa tayo dito nagsasarswela? At nagpapanggap at lahat sila may honorable dyan sa harap ng desk nila. Honorable daw sila lahat. Diyos ko. Kung honorable ang mga yan, ewan ko na kung ano ang magnanakaw. So yan, nandyan ho ang katibayan na 1986 pa lang, kaluluklok pa lang ni Cory Aquino, meron ng prinisinta ako na system abacus sa COMELEC, nandyan sa record nila yan, official presentation, alam nila yan. Si Ramon Felipe noon ang chairman. At in-interview pa nga yan sa TV tungkol sa system abacus ko. At palibasa, bobong abogado rin, ang sagot niya dun sa reporter na nagtanong tungkol dito at kung anong pananaw niya, excuse me, ay na alam niyang sistemang ito. At ang pagkaalam niya, kopya ito ng sistema sa Amerika. Kung hindi ba naman siya walang hiya? Walang sistemang ganito noon sa Amerika, unang-una. Ginawa ito dito sa Pilipinas at mga Pilipinong matatalinong engineer at mga information technologist ang bumuo nito na tumulong sa akin na buuin ito. Hindi ito binili sa ibang bansa dahil unang-una bilang mga engineer, nakakahiya na nakatayo kami rito at may kakayahan kaming gumawa ng ganito na mas maganda pa sa i-imported, pero pipilitin talaga ng mga nasa COMELEC na kailangan imported yan dahil dolyar ang komisyon at gutom kung dito sa Pilipinas gagawin at yan ang susuportahan nila.
magpakatotoo na ho kasi tayo. Galit na ang Diyos sa bansang ito dahil sobra na, lagpas impyerno na ang kawalanghiyan, lagpas impyerno na ang kasinungalingan, lagpas impyerno na ang pagbubudol at pandarambong sa bansang ito. Nagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, hopeless na ang mga nakakatanda. Kung naghihirap ako dito, nagdadadada, nangangabels ko, gaya ng sinasabi ni Madam Maharlika, kung bakit ang ngangabels ko dito ay ganyan na lang walang tigil, ay dahil naaawa na talaga ako sa mga tunay na biktima nitong kawalanghiyaan na nangyayari. Ito ang kinabukasan ng bansa natin at binababoy, ginugutom sila lahat. Hindi na bali yung nakakatanda. May paraan yan silang magagawa para maski papano maibsan itong mga problema nila sa buhay. Ang talagang inosenteng mga biktima na walang boses ay ang mga pobreng mga bata na araw-araw natutulog ng gutom. At kayong mga walang hiya dyan na humuhot-hot ng pera ng bayan, ay wala kayong pakialam sa mga ganyan. Kaya hintayin nyo na lang ang pagsampal ng Diyos sa inyo balang araw at pagtadyak sa inyo, pababa lahat sa impyerno. Na kung akala nyo hindi mangyayari, wag na kayong magpa-photo op dyan sa mga simbahan dahil isa sa mga araw na ito baka kidlatin kayo dyan sa loob ng simbahan sa inis ng Diyos, sa kahipokritihan ninyo lahat. Mga ipokrito kayo lahat. Ang Diyos ninyo ay pera. Alam nyo yon. Magpapanggap pa kayo na nagro-rosaryo dyan sa harap ng Diyos sa simbahan. Talagang kawalanghiyan na ang Pilipinas ngayon. Excuse me. Ito po ang katangian ng System Abacus mula pa lang sa pag-design. Kumbaga, ito ang pananaw at mga ambisyon na gusto sana namin isulong noong 1986 pa lang. Yan, Abacus. Ignored by COMELEC since 1986. Tandaan nyo po kung bakit tayo merong isang House of Representatives na dapat baguhin din ang spelling niyan dahil ang TIBS dyan ay dapat dagdagan ng H dahil House of Representatives, mga magnanakaw ang ibig sabihin ng thieves sa Ingles. So ang meron tayo ay walang iba kundi House of Representatives ngayon. Pero lahat sila may honorable sa pinto at meron ring honorable sa desk nila pag nakaupo at haharapin tayo. So, pero dahil nga meron tayong House of Representatives ay nagpapatunay na ang gobyerno natin ay isang tinatawag na participatory type of governance, na ang ibig sabihin ay kasali ang tao. Kasali ang tao at nagiging participatory. Pero paano magiging participatory na kinakalikot ang eleksyon pagdating sa pagpili kung sino magpapatakbo ng Pilipinas?
Kung korporasyon nito, ang mga may puhunan sa korporasyon ang pumipili na magpapatakbo ng korporasyon ayon sa kagustuhan nila. Pero dito sa Pilipinas, salamat sa Smart Magic at ang style ng bulok natin na eleksyon, hindi tao ang namimili ng magiging leader ng Pilipinas. Ang namimili ay ang Smart Magic. At kung sino ang nakakapag-areglo ng eleksyon nila sa Smart Magic. Kaya nga, dinevelop itong system abacus na ito at makikita ninyo dyan ang mga katangian nito ay 100% Filipino-made and proudly. Dahil kaming mga engineer na Pilipino ay may hiya. At very proud kami na mas may alam kami kaysa sa mga dayuhan na mga sistema na yan. Na pinupukol dito sa atin, palakpak naman tayo lahat, nakanganga tayo lahat, hindi porke mabuti para sa Pilipinas, kundi mabuti para sa mga bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Yan lang naman ang desisyon nila eh. Magkano ba akin dyan? Kailangan mong pirma ko eh. So 100% Filipino-made ang system abacus, mga kaibigan. Text-based ito. Sinadya itong gawing text-based para lahat ng Pilipino, maski yung hindi makabili ng smartphone, yung dipindot-pindot na pipitsugin na telepono, kagaya ng Nokia 3310, at maski 500 pesos lang yan, pwede na sa system abacus. Sinadya namin yan. At yung mga nagdudunong-dunungan dito, pinagtatawanan kami dahil baduy daw na text pa ang ginagamit natin. Dapat pa-up na tayo. Mga walang hiya kayo at wala kayong alam. Kaya tingnan nyo tuloy. Hindi tayo maka-advance, hindi tayo maka-ano. Bakit? Mahal ang online systems. Gagawa ka pa ng app, ida-download mo pa yung app, bibili ka pa ng libo-libo at napakamahal na smartphone. Smartphone ko no. Torpe na mga telepono yan. Ang mas magaling na gamitin dito ay sistema na lahat na Pilipino, ultimo ang magsasaka dyan, at mangingisda sa tawi-tawi, ay kayang bumoto. At walang ibang paraan na gawin yan kundi gamitin ang text, ang SMS, ang text messaging na tinatawag, na unti-unti gustong patayin ng NTC, na unti-unti gustong patayin ng Globe, unti-unti gustong patayin ng Smart para hut-hutin ang libu-libong pera ng mga mayayaman at can afford sa Pilipinas. Mientras tanto, na pinapatay nila yung text, ay pinopromote at tinutulak itong mga online system na libo-libo bawat buwan ang kailangan mong i-google dyan para lang gumana. At kaya, dahil dito, pati ang mga magsasaka natin at ang mga mangingisda ay wala na pong chance na magkaroon ng data. Information age ho ngayon. Nabubuhay tayo sa tinatawag na information age. Ang pinaka-importante ngayon ay impormasyon. Ito po ang pinapatay para sa mga mahihirap. Kaya darating ang panahon dito sa Pilipinas na walang iba
kundi ang mga mayayaman, ang mga dambuhalang korporasyon na siyang may kaya ang magkakaroon ng access sa data. Lahat ng mahihirap na hindi makabili ng smartphone na 5,000, 10,000, wala na nga mapakain sa mga anak nila, bibili pa ng 10,000 na smartphone, magamit lang itong mga bonggang hanep kuno na mga sistema nila na online. Kung hindi ba naman kayo mga bobo lahat na gumagawa ng national policy ng telecom sa Pilipinas? At bakit hindi? Si Gringo Honasan na bodyguard ni Enrile at isang militar ay ang head noon ng Department of Telecommunications. Siya ang tatahak ng policy ng bansang ito pagdating sa telecom. Kaya tayo lumulubog, mga kaibigan. Dahil lang dapat maging trabaho ng isang engineer na magaling or isang retired professor ng UP sa telecommunications, etc., hindi yun ang linalagay sa pwesto. Yung mga may mabigat na padrino, ang mga linalagay sa pwesto na wala namang alam tungkol doon sa patatakbuhin nila. Tapos magtataka tayo kung bakit ganito ang Pilipinas. Abogado na walang alam sa eleksyon na 100% digital at electronic, abogado sila lahat ang nagpapatakbo ng eleksyon natin. Magtataka tayo kung bakit windang-windang ang eleksyon at kabobohan ang lumalabas at winawalang hiya nila lahat. So andyan, number 3, nakatangian ng Abacus, zero reliance on internet connectivity, na ang ibig sabihin, hindi ito naghahanap ng Wi-Fi, hindi ito naghahanap ng smartphone, hindi ito naghahanap ng internet, hindi ito naghahanap ng online, hindi ito naghahanap ng app. Simpleng text at wala ng iba. At kung matatandaan ninyo, ang Pilipinas noon ay texting capital of the world. Sa buong mundo, tayo ang gumagamit ng pinakamaraming text. Unti-unti ito tinatanggal, mga kaibigan, dahil mura ito. Kagaya rin ng Abacus na pinakita ko sa Comelec, gutom ang aabutin ng Globe, ng Smart at ng NTC na mga komisyoner. Walang pera ho kasi mura ang SMS at ang text. Pero guess what? Ang mga Indian, kung marami ring gutom sa India, mga Bombay, ang India ay nagde-develop ng SMS at text system nila. At kaya nga yung Nokia 3310 na yan, na dipindot-pindot lang, ay siyang pinopromote sa India. Dahil may malasakit ang gobyerno sa India para sa mga nagugutom nilang mga tao. Kaya ang pinakamura pero pinakamagaling na sistema na mabilis ay siyang pinopromote sa tao. Abot kaya ng tao. Na dito naman sa Pilipinas, kabaliktaran ang pinupukol sa mga mahihirap dito sa Pilipinas. Kailangan meron kayo lahat ng smartphone na mamahalin. Kailangan meron kayong Wi-Fi buwan-buwan na binabayaran sa Globe o sa Smart. Meron kayong app na ida-download. Mga walang hiya talaga ito lahat sila. Dahil mga salesman nga lahat kasi. Hindi naman mga engineer ito na may alam tungkol sa magandang paraan para sa bansang ito. Ang ika-4 na katangian na malaki ng Abacus, non-programmable.
na paulit-ulit ko na hong pinapaliwanag sa inyo, pag hindi programmable ang isang sistema, hindi yan makakalikot. Hindi yan iba. Ang non-programmable ay hindi iba sa mga 180 pesos na bibilhin yung Casio calculator sa National Bookstore. Na imposible, uulitin kong 1,000 beses, imposibleng baguhin ang takbo ng 180 pesos na Casio calculator galing National Bookstore. Imposible na maski sino at ano kagaling kang programmer, bayaran kita ng $1 billion, hindi mo mapalitan ang takbo ng 180 pesos na Casio calculator galing National Bookstore na pag pinindot mo ang 1, pinindot mo ang plus, pinindot mo ang 1 ulit, at yung equal sign, lalabas ay 3. Hindi at imposibleng gawin yon dahil hindi nga programmable. Pero kung bakit nakakalikot ang Smart Magic ay dahil nga programmable. Na wala ni isa sa mga matatalinong mga abogadong ito ang nagtanong at nagsalungat sa konsepto na bibili ang Pilipinas ng isang programmable na election system. Kung hindi ba naman mga dakilang mga bobo, mga walang hiya, mga sinungaling at mga walang alam ang mga yan. Number 5, easy, simple, mass applicability. Uulitin ko at itong pinaka-importante. Easy, simple, mass applicability. Na ang ibig sabihin, pwedeng paulit-ulit at hindi kailangan gumugol ng malaking pera. Halos libre nga ito kasi nandyan na, naghihintay lang. Pwede ito gamitin, dinesign ng System Abacus na gamitin sa signature campaign. Kumbaga gusto nyong malaman kung ilang mga Pilipino ang sang-ayon sa ganito, ganyan, lalo na dito sa pagkakalikot nila ng konstitusyon. Ito ang madali, mura na paraan. So pwede ito sa signature campaign para alamin kung ano ang damdamin ng bawat Pilipino. Pwede itong gamitin sa petition. Kasi text lang nga. At huwag sabihin ng mga nagdudunong-dunungan ng mga abogagong ito na dati-dati sinasabi sa amin, madali namang i-hack yung ano. Hindi madali at imposibleng i-hack ang SMS system, mga kaibigan. Dahil marami ka pang i-hack. Unang-una, i-hack mo ang Globe bago mo mapakialaman ang System Abacus. Sige, kung kayang aminin ng Globe na nahahack sila, o di sige. Pero ang pagkaalam ko, halos imposibleng i-hack ang SMS system ng Globe na siyang kailangan mo muna daanan, at yung sa Smart, kung gusto mong pakialaman itong sa System Abacus. Kaya secure po ito. At huwag kayong maniwala dyan sa mga nagdudunong-dunungan. Hanapan nyo muna ng diploma sa computer science at sa computer engineering bago nyo paniniwalaan ang sinasabi at binibigkas ng isang abogado. Dahil common sense lang yan. Pag walang diploma yan sa pinag-uusapan, bakit siya nagdadadada dyan? Ibig lang sabihin, wala siyang alam. Common sense lang po yun. Pwedeng gamitin ng Abacus sa surveys, at ito pang isa. Ang mga survey na yan, isa rin malaking pagbubudol yan. Maglalabas din ako ng isang podcast sa darating na panahon tungkol lamang dyan sa mga survey na yan, ng Pulse Asia, ng SWS, Social Weather Station, at kung sino-sino pa, na pinaniniwalaan at ginagamit nila
pang mind conditioning sa lahat sa atin. Ha? At tayo naman dalang-dala dyan. Pag sinabi ng survey, ng Pulse Asia o ng SWS, kala mo ang Diyos nang nagsalita. Ang hindi nila inaamin, mga kaibigan, at wala na namang nagtatanong sa kanila ng tamang tanong, ay ilan ang kinausap nila bago ilabas ang survey nilang yan. Okay? Tanungin nyo nga. At kung actually, paminsan-minsan, pag maselan ang pinag-uusapan, napipilitan silang ilabas dahil kini-question sila, ilan bang kinausap ninyo? At pangkaraniwan, dahil mahal ang mga survey na ganyan at kaya nga binabayaran ng malaki yan at dyan kumikita ang Pulse Asia at ang SWS, ha? Pero mura pa rin yon para sa isang politiko na gustong magpasiklab ng kung anumang idea. Tanungin ho ninyo kung ilan ang kinakausap nila. Dahil halos lahat ng survey nila, sinusundan ko kung ilan ang mga tinatanong nila, hindi lumalagpas kadalasan sa 2,000 katao. At yung 2,000 na yan, palalabasin nila na damdamin ng 115 milyong Pilipino. Hindi ba kabudulan yan? Hindi ba pagbubudol yan? At kaya nga isa sa mga trabaho ng Abacus noon, nung prinisenta namin, ay pwedeng gamitin ito sa malawakang survey at hindi na kailangan mag-extrapolate. Ang extrapolation ay siyang ginagawa nga nitong mga survey companies. Na ang 2,000 na kinausap nilang tao, dahil aabutin sila ng 10 taon kung 50 million ang kakausapin nila, ang kinakausap nila ay hindi lalagpas kadalasan sa 2,000 na respondents na tinatawag nila. Paano mo ngayon bubudulin ang bayan at sasabihin na yung 2,000 na kinausap mo at sumagot ng survey mo ay damdamin ng 115 million na Pilipino? Common sense na naman, mga kaibigan. Dahil hindi natin sinusuri ng mabuti lahat itong mga sistema ng pagbubudol sa atin na ginagawa at sinusuportahan at tinatangkilik ng gobyerno at ng mga magnanakaw sa gobyerno. Dahil bayaran mo ng 2 million, 5 million yung SWS o yung Pulse Asia at meron ka nang ibabandera dyan sa ANC at kay Karen Davila na ilabas niya na ang survey ko 70% ng Pilipino ay gusto makipaggera sa China. Ano tayo? Suicidal? Suicidal ba tayong mga tao? Na nung panahon ni Presidente Duterte, wala tayong pinag-uusapan na problema dyan sa sa South China Sea. Ngayon, gusto na nating gerahin ang China. Ang katotohanan kasi dyan ay kawalanghiyaan na naman, mga kaibigan. Maraming pera sa gera. Tingnan nyo na lang ang Ukraine. Kung ilang bilyon ang nilalaan ng Amerika dyan. At kung gaano karami ang kinikita ng mga kontratista ng mga aeroplano, ng mga barko, pang digmaan. Sinabi na ho yun ni President Dwight Eisenhower ng Amerika noon pa. Ang nakikinabang lang sa mga gerang ito sa buong mundo at kaya nila tinatangkilik at kaya nila inuumpisahan at pinapasiklab ang nakikinabang
at sila lamang ang nakikinabang sa mga gerang ito ay ang tinatawag na military-industrial complex, na ang ibig sabihin ay sabwatan ng militar at ng mga gumagawa, mga kontratista na nagsosupply ng armas sa anumang gera. Nagsasabwatan po ang dalawang yan, kaya gusto nila na laging may gera para meron silang kikitain na pera. Kagaya rin yan sa COMELEC sa eleksyon, na pagmura, hindi nakakalikot, mabilis, hindi nagkakamali, at kung anong gusto ng tao, yun ang lumalabas, gutom para sa COMELEC yan. Walang pera sa ganyan. Wala rin pera sa mundo para sa mga kontratista na gumagawa ng mga armas. Wala ring pera at babagsak ang ekonomiya ng Amerika kapag walang gera. Kapag walang gera. Kaya, bakit nila gugustuhin yung pamamalakad ni Duterte nung wala tayong mga eskrimahan dyan sa China? At yan ang nagsasabi sa inyo at nagpapaliwanag kung bakit talagang gusto ng mga tao na may kinalaman sa military-industrial complex ng mga bansa ang magkaroon ng gera. At ito naman ang Pulse Asia or SWS o kung sino man nakakausap sa 2,000 Pilipino, tatanungin kung pabor sila sa gera o hindi. At pag lumabas doon sa pinili nilang kausapin na sang-ayon at gusto maggera, palalabasin nila na yan ang damdamin ng buong sambayanan. Isang malaking pagbubudol, mga kaibigan. Kailan ba tayo titigil na magpapabudol sa mga taong ito? Para naman lumaki naman ng masagana, lumaki ng healthy, at matapos na itong malawakang kahirapan at kagutuman sa bansa natin. Ang abacus ay magagamit din sa referendum. At natural, nagagamit sa eleksyon at pati na sa recall. Kung sinusuri natin ng mabuti ang mga batas, lalo na may kilalaman ngayon dito sa pinag-uusapan natin sa eleksyon, makikita po natin na lahat ng komplikasyon, ng lahat ng pahirap, lahat ng sa magandang eleksyon at malinis na eleksyon ay nakapaloob na sa batas. Sinaksak na dyan ho ang mga butas. Sinabotahe na ho ang batas ng eleksyon noon pa lang sa pagsulat. Nandyan lahat na ang kailangan bilhin ng Pilipinas ay katulad ng Smart Magic. Kulang na lang nga isulat ang pangalan ng Smart Magic. Pero ang konsepto ay dapat ayon doon. Pag binasa at binusisi ang batas. At kung may partida lahat yang sa Kongreso na nagsusulat ng mga batas na ganito, di siyempre, tuloy ang ligaya at happy-happy sila lahat. Ang kawawa at ang naghihirap, sambayanan. So ang una talagang kailangan linisin dito
at linisin ng tama at hindi lang papalitan yung supplier at gawing South Korean na ngayon sa halip na Amerikano noon sa Smart Magic, kailangan top to bottom po ang revamp ng election system natin. Dahil wala ring dahilan kunyari na pagpanganak ng isang Pilipino na may birth certificate, na may kaisa-isang numero yung birth certificate niya, may control number yan, bakit hindi na lang rin yan ang national ID ng batang yan? Na pagdating ng 18, papadalhan na kaagad ng gobyerno ng isang ID. Hindi, kinumplika na naman. Kaya tayo meron ngayon 27 ID. 27 kaiba-ibang government ID. Ayon kay Ping Lacson noon. Siya ang naglabas ng impormasyon na yan. 27 ID. Na ang bawat ID, kung nagbago ka ng address, sa iba-ibang sa mga computer ng iba-ibang ahensya ng gobyerno, kung hindi nakatali lahat yan sa isang computer dahil mas may pera at may huhut-hutin na naman ng ang mga iba-ibang agency, kanya-kanyang hututan ng budget sa computerization, hindi nakatali lahat yan. Kaya pag nagbago ka ng address, pumunta ka sa SSS, kung yun ang binago mong address, doon lang nagbago ang address mo. Pumunta ka sa LTO, yung lumang address mo pang nandun. Lahat yan kasi dahil ang gumagawa, mga abogago. At ang hangarin nila ay humuthot ng pera at komisyon sa mga supplier ng computer system. Hindi yung kabilisan at efficiency at convenience at kapakanan ng taong bayan ang hinahabol nila dyan sa mga computerization na yan. Ang pera po, ang pera at wala nang iba. Ang komisyon, ang SOP na tinatawag, Standard Operating Procedure, na ang ibig pala sabihin ay hindi Standard Operating Procedure na maganda, kundi ang ibig sabihin ng SOP o Standard Operating Procedure sa loob ng gobyerno ay nasaan ang akin dyan? SOP. Tinago pa, pinalitan yung ibig sabihin ng mga salita at ginawang kasinungalingan na ang katotohanan pala ay paghuhut-hut. Yun ang tunay na pangalan. Pero kung magaling ang mga abogado, maglaro-laro ng mga pangalan, ganun na lang. Uulitin ko po para klaro ang posisyon ko rito kasi ang laging mga ng mga bleeding heart dyan ay nilalahat. Natural na mayroong magagaling ng mga abogado. Ang problema, dalawa pa lang ang nakilala kong magagaling na mga abogado. At may etika ang kilos. Si Presidente Duterte, na by the way, hindi top-notcher, kaya nga siguro magaling. Dahil yung mga nagpapanggap dyan na top-notcher, yung pa yung mga naghuhut-hut at nagnanakaw sa bayan. Sila ang magaling sa paghanap ng mga butas kung saan lulusot. So dalawa, sa ngayon, ang nirerespeto kong Pilipinong mga abogado para maglinaw lang tayo na hindi ko nila lahat. Si Presidente Duterte na si Attorney Rodrigo Roa Duterte, member of Philippine Bar, at si Attorney Glenn Chong. Saludo ako sa kanya dahil nagawa niya ang hindi ko nagawa sa loob lang ng maraming taon at nawala na ang Smart Magic sa wakas dito sa Pilipinas. Pero hindi pa ho tapos ang trabaho namin lahat. Dahil itong sumapaw sa Smart Magic ay tinitiyak ko kaparehas pa din ang patakbo
sa Smart Magic. Binago lang nila yung supplier. Binago ang kontrata, binago ang kulay ng papel, binago ang mga nagpipirma, pero ang kalakaran, ganun pa rin. Ganun tayo dito sa Pilipinas, kaipokrito. At ganito tayo kababaw at kadaling budulin, mga kaibigan. Aminin na ho natin. Dahil yan ang sakit dito. At kaya nakikita nyo, dahil nga Smart Magic ang naging election system natin, yan, guaranteed to win you an election. At bakit hindi garantisado? Kausapin mo lang ang programmer dyan sa COMELEC, ayos ka na. Kaya makipag-ayusan lang sa programming, isang kagaya nito ng senador na ito na walang ginawa kundi gawing dormitoryo ang Senado, sa halip na gawin ang trabaho niya at makinig ng mabuti dyan sa talakayan, ayan, naging 2016 top-notcher. Na hindi man lang kinailangan magkampanya. Kaya mahimbing ang tulog niya dyan dahil sigurado na ang panalo. Di ba? So yan ang kababuyan at kawalanghiyaan na ginawa ng COMELEC sa bayang ito, mga kaibigan. Na kung tutuusin, ang COMELEC ang tumatayong Human Resources Department ng Pilipinas. Kumbaga sa korporasyon, ito ang HR department na tinatawag. Ito ang namimili at dapat mamili kung sino ang magiging malinis na leader na susunod. Pero anong ginawa nila? Kung naging for sale na ang eleksyon sa Pilipinas, ang pinaka mga magnanakaw ang mga nakakapasok. Dahil sila ang may alam at sila ang may lakas na loob at may immoralidad sa katauhan nila na magnakaw. Dahil ang mga desenteng tao hindi nagnanakaw. Gaya ng sabi ni Mayor Baste Duterte na may hiya ang mga leader at mga politiko sa Davao. At kaya nga malinis ang pagpapatakbo ng Davao. Tatapusin ko ho itong yugtong ito, na marami pa naman ang susunod dahil talagang uungkatin ko lahat tungkol sa Smart Magic na pagbubudol na ginawa sa atin ng gobyerno. So tatapusin ko ho ito dito sa ngalan ng milyong-milyong gutom na mga batang Pilipino na nagpapasalamat sa inyo dyan sa COMELEC at sa Smartmatic. Nagpapasalamat itong mga gutom na mga bata na nakatira sa mga lugar na masahol pa sa tinitirahan ng mga hayop. Salamat sa inyo, COMELEC. Salamat sa inyo, Smartmatic. Sa pagkamkam at paghuthut ninyo ng bilyon ng binabayad naming mga buwis para ibigay sa mga dayuhang kumpanya, para bumili ng mga teknolohiya nila na palpak, pero mahal, dahil hindi nyo sinusuportahan ang gawang Pilipino, ang gawa dito,
Dahil kailangan stateside ang bibilhin ninyo, mga walang hiya kayo, na pwede namang gawin dito yan. Mas magaling pa nga sa mga ganyan ng Pilipino kaysa sa mga puti. Salamat. Maraming salamat sa inyo. At nagkaganito na nga ang Pilipinas. Dito ko na huwawakasan. Hanggang sa susunod na lang, hanapin ninyo yung title na Smart Magic para malaman ninyo na yan ang kasama sa serye nito. Kasi binubuo ko na nga ang isang serye na tungkol lamang sa Smart Magic. At yan na rin ang gagawin ko sa mga ibang kabulastugan at kagaguhan, at mga kawalanghiyaan na nangyayari dito sa iba-ibang dako ng gobyerno. Pagsusuriin ko ho yan lahat, isa-isa, para magkaalaman na ng katotohanan. Hanggang sa susunod, marami pong salamat, mga minamahal kong kababayan.